Meron daw po uling pagdinig na gagawin sa September 1, yung Blue Ribbon. Ang take ko ho rito, hindi po madali yung nagiging assignment o mission ni Senador Dante Marcoleta. Let us all give him our unqualified support. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa ating po mga tagapanood, even sa ibang bansa, mga OFW at emigrant, magandang araw po sa inyo. Ito na po ang mga bagong pasok na mga balita. Attorney Vic Rodriguez ay muling binanatan si BBM. And sino nga ba ang dapat managot sa mga palpak ho ng mga flood control, mga kababayan? Nabatid naman ho natin kung gaano ho kalaki ang mga pera na ginastos po dito sa mga project po na ito. Sabi ho ng mga Marcos vlogger, abay hindi daw dapat si BBM ang sisihin, dapat daw yung mga kontraktor. Ay naku po. Pero ito po mga kababayan, ilalahad ho ni Attorney Vic Rodriguez kung sino ba ang dapat nating sisihin. At isa pa po mga kababayan sa mga pag-uusapan po natin, Police Brigadier General Jean Fajardo turuan na pong sinibak bilang tagapagsalita ng Philippine National Police. Okay, Attorney Vic Rodriguez, pasok ka na. But ay, wait lang. Bago pala natin yan mga kababayan i-play, ang naging payag po ni Attorney Vic Rodriguez, kung bago lamang po kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga nangyayari dito sa bansa ho natin. No? So ito na po, i-play na po natin si Attorney Vic Rodriguez. Ayan, Attorney Vic Rodriguez. Napakaraming Pilipino, saan man pong panig po. At yun nga, ginagawa po natin ito ng live. Wala po tayong script dito at meron po tayong mga notes, may mga research, marami po tayong mga pumapasok na mga tipsters sa ating cellphone. Pilit po natin binabasa, pinag-aaralan at pag credible at na-establish naman natin yung veracity ng source, ikino-content po natin. Yun po yung pagkakaiba sa mainstream media. Wag na po yan. Tingnan po ninyo yung balita. Hero si Bongbong dahil daw in-expose niya yung anomalya sa pondo lalo na sa flood control funds. Fake news po yun. Ito naman po yun. Kagaya po nung ating... ito na ang sinasabi mga kababayan. Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, ayun po daw sa kanyang napanood na sinasabi daw ng ilan sa mga media na hero si Bongbong. Dahil daw di umano ibinulgar yung mga tinatawag ko natin. Even yung mga Marcos vlogger, pinupuri nila si BBM eh. Sabi ng mga Marcos vlogger, dapat daw tayo matuwa kay BBM dahil in-expose ni BBM yung corruption sa flood control. Aray nako po. Aray, kanino ba under yung flood control? Kanino ba under yung DPWH? Di ba sa Pangulo? Ang pupugo nyo naman. Tuloy natin to si Attorney Vic Rodriguez. Agis na yun ito. Sa trilyong pisong nakawang nagaganap na, daang bilyon. Walang iba kundi ang Pangulong kasalukuyan, si Bongbong Marcos. Bakit? Trace back natin po. Hindi ba pinirmahan niya yung immoral, invalid, unlawful, unconstitutional 2025 national budget na kung saan higit na malaki ang pondong ibinigay. Saan? Sa DPWH, sa Public Works, 1.1 trillion. Ngayon, kaya alam ni BBM yan eh. Diba kasi yung budget po sa flood control, sa DPWH, no? Di hamak na mas malaki sa education. Sa DOH, di ba umabot kayo ng trillion yung budget po sa flood control? Pinirmahan ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Pinirmahan niya. Tapos ngayon magdadrama kayo dyan? Nakiso, hindi namin to papalagpasin. Mananagot yung dapat managot. Ngik-ngik nyo, lakuhin nyo, budulin nyo, lilang nyo. Ito, tuloy. Tuloy, Attorney Vic. Ba't nagawala ka lang nito? Versus doon sa higit na mababang pondong ibinigay sa education sector. Fact of the matter, binawasan ang education sector ng almost 32 billion. Ito ay sa kabila ng na-discovery at yung ginawang report ng EDCOM to report. Tatalakay na rin po natin pero hindi po natin ito lulubayan sapagkat importante po na bahagi tayong lahat. Yung TikTok po natin ay nawawala raw ng propaganda spin na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Kagaya nga po dito sa napaka-anomalyang 2025 national budget, itong pumutok na daang bilyong pisong flood control funds. Ang ginagawa po na ngayon ng administrasyon, nagkukumahog po silang rebisahin yung naratibo.
biglang ang ginagawa nilang hero ngayon o bayani ay si Bongbong Marcos. Ayan ang, Bongbong Marcos is not a hero. ayan ang sinasabi. Yan ang sinasabi ko. Kasi itong mga bubulista na mga vlogger na mga kasama ko rin naman dati, ha? Sinasabi ho nila, purihin natin si BBM, purihin natin si BBM, bayani si BBM. Kasi ibinulgar niya yung mga ghost project, ibinulgar niya yung mga palpak na project niyan sa flood control. Hindi pa kayo nag-iisip? Nagtatanong mo ako, ha? Hindi ba kami nag-iisip? Under niya yan eh. Siya yung Pangulo. So kung may dapat man niya sisihin sa mga palpak ho na mga proyekto ho na yan, dapat siya kasi under niya yung yung DPWH eh. BBM is not a hero, mga kababayan. Talking about the palpak ho ng mga flood control na yan. Tuloy natin at chat Attorney Vic. In fact, Bongbong Marcos is the most guilty for allowing these things to happen, this massive corruption going right under his very own offices dahil lahat po yan ay tanggapan ng Pangulo. Alter ego lang po yan sa loob ng unang kalahati ng kanyang termino for the past 3 years. Kaya ang involved po rito ay yung 2023 national budget, yung 2024 national budget, yung 2025 national budget. Yan po yung dapat nating silipin at panagutin sapagkat kitang-kita. Talagang pag tiningnan ninyo yung mainstream media, wag na ho kayong manood dyan. Get your news source from someone else. Magsaliksik po kayo. Yung mamili po kayo ng mga credible na social media pages or platform, doon na lang po kayo kumuha ng impormasyong tama at ng mga balita. Kagaya po dito sa Tinig Maisog. Ang lagi ko nga akong sinasabi, ang ating parte ng ating advokasya, bahagi ng ating layunin ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso. Imulat ang mata ng higit na maraming Pilipino at kinakailangan makabuo rin kayo ng sarili ninyong pananaw, ng sarili ninyong opinyon, bumuo ng sarili ninyong paninindigan base sa tamang impormasyon at hindi kinakailangan na sang-ayon o katulad ng aking opinyon o pananaw o perspektibo o paninindigan. Ang importante lamang, you have to make your own based on an informed decision. Tama yun, mga kababayan. Dahil unang-una, eto, sa ating pong mga kababayan na nanonood, even dito sa Pilipinas or nasa ibang bansa, kung may dapat man talaga tayong sisihin, hindi lang ang DPWH eh. Siya ang Pangulo eh. Siya ho, kasi kung talaga mga kababayan, kung tinatawag po kasi natin na may bakal na kamay ang Pangulo, hindi ho ito mangyayaring lahat ng ito eh. Sabi ko nga, ang takot lang ng mga yan eh. Ang takot lang ho ng mga yan na gumawa ho ng hindi ka nais-nais sa pamumuno ho na sa nasasakupan po yan ni BBM eh. So ang takot lang ho ng mga yan. No, pero dahil sabihin nga natin, he is a weak leader. Tuloy natin to si Attorney Vic. Nusang nasasaga po ninyo eh. At kung panay propaganda spin ang ifini-feed sa inyo o isinusubo sa inyo ng mainstream media. Wala na pong mainstream media. Wala na pong nagbabalita ng totoo. Hindi nila ibinabalita ng pondo po natin, lalo na dito sa Metro Manila, nakasentro, 1.4 billion pesos per day para labanan, para gamutin, para maibsan ang problema natin sa baha. Mga kababayan, Isipin nyo kabayan ha, napakalaki ho ng budget po ng flood control. 1.4 billion pesos a day. Isipin mo, ang laki nun. Kung ikaw ho nagtatrabaho ka ng normal, no? Siyempre, lahat naman po tayo kinakaltasan po ng buwis ng gobyerno kung ito. Tapos, tatrabaho ka, papasok ka, baha. Nababasa yun sa patas mo, nababasa yung damit mo, yung pantalon mo. Diba? Mapapaisip ka eh. 1.4 billion pesos a day. 1.4 billion pesos a day. Tandaan po ninyo yan kung gaano kalaking pera yan. Di ba? Ang laking pera niyan. Isang araw, 1.4 billion. Tapos pagka ikaw lumabas ng bahay, baka ang kakapal na mga pagmumukha ng mga ito. Yan ang sinasabi ko po sa inyo eh. Yeah? Napakalaking pera, 1.4, pero ganito nangyayari sa bansa natin. Alam mo, hindi pwedeng walang managot dito mga kababayan. Hindi pwede. sabi ko sa kanya, sa pakiwari ko,
higit na marami ng Pilipino ang galit at ang mulat. At yung mga hindi nakikialam at hindi nagpaparating ng kanilang saloobin, araw-araw naman silang napapasabak sa traffic. At pagka yung traffic na yan, sinabayan ng ulan, nababaha din. Alam ninyo, kailangan tayo makialam. Sabi nga, if you want to change things and make it better, you have to plunge in. Kinakailangan kasali ka. Kinakailangan may tinig ka. Kinakailangan meron kang opinion. Kinakailangan meron kang prinsipyo. Kinakailangan meron kang paninindigan. Kaya po, hanapin natin. Nalilihis po meron daw po uling pagdinig na gagawin sa September 1, yung Blue Ribbon. Ang take ko rito, hindi po madali yung nagiging assignment o mission ni Senador Dante Marcoleta. Let us all give him our unqualified support. Ibigay po natin ang ating unconditional support. Hindi po madali yung kanyang ginagawang pagdinig. Subalit, totoo yan. natin na medyo nawewendang-wendang. Alam mo, totoo yan. Hindi po madali itong ginagawa po ni Atty. Marcolita. Senador Atty. Marcolita, hindi po talaga ito madali, mga kababayan. Tandaan po ninyo, yung kalaban, hindi naman kalaban Kumbaga, yung kanya kasi ditong tatargetin, hindi po ito mga milyonaryo Yung tatargetin kasi dito ni Atty. Marcolita sa pag-iimbis na talking about ng mga palpak ng mga flood control, hindi po usaping mga milyonaryo. Ang babanggain niya ho dito, bilyonaryo ho. Bilyonaryo yung babanggain niya. Hindi to talaga madali. Kaya nga, ipakita po natin ang suporta po natin dahil tayo din naman nakapiktado sa mga palpak ho ng mga proyekto ho na ito, mga kababayan. Okay? So, ipakita po natin ang ating suporta. Isang hearing pa lamang, alam mo ninyo, kahit tumagal ang hearing, ng isang buong taon, nararapat lamang. Marapat lamang tumagal ito. Mga kababayan, huwag ho kayong pumayag na after 3, 4, 5, or even 10 hearings, ite-terminate na po ang pagdinig na ito patungkol sa maanumalyang flood control programs, control funds. Bakit kanyo? Abay, daang bilyong piso po ang involved dito. Kung yung... Marami kasi dyan mga ginagawang pagdinig na pagkatapos po ng dalawang pagdinig, bigla na lang mawawala, bigla na lang tatahimik. Naalala nyo yung ginawa ni Rapi Tulfo, mga kababayan? Yung pagdinig doon patungkol doon sa EI. Parang EI yata yun yung tinatawag natin na yung mayroong nanalong personalidad sa kung saan, dito nga po nung tumaya po siya sa luto na di umano nanalo, pero yung ginawa po nila, pinalabas po nila sa media or sa social media, edited ho na picture which is hindi talaga yung tao na nanalo. Pero nagkaroon po ng pagdinig doon sa Senado pero bigla na lang na ganun, bigla na lang na-stop. So dapat hindi ganun ang mangyayari dito sa pag-iimbestiga po ni Rodante Marcolita, mga kababayan. Dapat talagang direct to the point, talagang mayroon mapurusahan. No one is above the law, mga kababayan. Kahit malaking personalidad yan, no one is above the law. Kailangan ho siyang managot. Okay? Yun ho dapat ho nating abangan dito sa hearing. Ginatasan ninyo ng todo yung istorya para lang mga makapapil ba sa media, sa social media, sa mainstream media. Ginatasan ng todo yung Alice Guo na simpleng kaso lang naman. Kung siya involved sa human trafficking, kasuhan. Kung siya involved sa POGO, kasuhan. Kung meron siyang anggulong tax evasion, kasuhan. Tumagal po ito, napakahaba. Napakahaba ginawang teleserye. Bantayan po natin itong Blue Ribbon na ginagawang pagdinig. Pamumuno ng ating kaibigan Senador Dante Marcoleta, hindi po ito dapat madaliin. Hindi po dapat ito madaliin. Sa napakaraming tao, opisyal at hindi opisyal at pribadong mamamayan ang involved. Yung mga naglagay, yung insertion ng pondo, yung pinagmula ng pondo, kung sino yung kontratista, kung sino yung mga DPWH Regional Director, sino yung DPWH District Engineer, Assistant District Engineer, Assistant Regional Director, dapat po lahat ito ay siyasating masusi ni Senador Dante Marcoleta. Huwag ho tayong pumayag na gawing paspasan ang investigasyong ito sapagkat napakalala po ng problema. Pera po nating mga Pilipino yan. This year alone, 2025, 1.1 trillion ang pananagutan ni Bongbong Marcos. At nagsimula yung pananagutan yan, the moment, hindi nga ho nung pinirmahan niya Sasariwain lang po natin paulit-ulit. Total sa kanila naman galing ito Di ba?
Ayan o, linaw-linaw. Oh, Galing yan sa release ng PCO. ano nakalagay dito? Marcos. Ayan. Reviewing 2025 budget to conform to charter. Ayan po, sinabi po mga kababayan. Na-review po. Ayan. Lang ha. 2025 national budget. Kagaya nga ako ng sinabi ko nung huli nating pagtatanggal sa inyo, yung operative word ko is thoroughly reviewing. Sa Tagalog pa ho, masusing pinag-aaralan. Repasan ng todo para hindi malusutan ng anything unconstitutional or that could lead to graft and corruption. Andyan po silang lahat eh. Executive Department na po ito. Ang pinapakita po nila dito sa PRSP na to, ito po yung lumabas na, yung mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Dito na po yan eh. Ang pinapakita po ng PCO, na lahat po sila ay aktibong nagre-repasa. All hands on deck, ika nga. Nag-aaral daw po sila, thoroughly reviewing the 2025 budget to conform to charter. Sabi po ng palasyo yan. Hindi nga ako respeto yung saligang batas. Ang ginawa po nila, higit po yung malaking appropriations ang binigay sa DPWH or Public Works kung iahambing mo sa education sector. Ito po ay sa kabila ng malalang estado ng ating edukasyon. 165,000 classroom shortage po tayo. At nung last year, ang ipinatayo lamang ng Marcos Jr. administration ay around 800 classrooms. So napakalaki ng gap. 165,000 classrooms po ang kulang eh. Pinatayo lamang ng... Isipin mo yan mga kababayan, talagang dapat yung pundo na ito, dapat kasi ang bigyan talaga ng mas malaking pundo yung edukasyon at saka yung sa health, no, yung sa mga hospital. Dapat kasi diyan eh. Yan yung mga prioridad dapat ng gobyerno eh. Putik, mas tinaas nyo pa kasi ang budget sa DPWH na umabot ng trilyon. Hindot na yan, ang laking pera mga kababayan. Mas malaki, pinakamalaki sa lahat po ng departamento ng ating gobyerno na ang budget po, pinakamalaking merong budget itong DPWH mga kababayan. O ngayon, nakita ho natin. Siyempre mo, ikaw ang may pinakamalaking budget, tapos ang nangyayari, baha dito, baha doon. Diba? Ako, to be honest with you, mga kababayan, ito sasabihin ko sa inyo to, direct to the point. Isa po kami dyan sa nagpapanalo kay BBM. Gaya ng sinabi ko, nandyan po ako noon. Kasama ho ako nila, mga kababayan noon. Ito talaga, direct to the point sasabihin ko sa inyo. Kung hindi sa amin, hindi yan mananalo. Why? Panahon kasi noon, mga kababayan, noong election 2022, walang gustong mag-cover kay BBM na mga media, maliban na lamang kapag kasi po ay siraan siya ng siraan. Di ba? O, lahat naman ng media noon, maliban sa SMNI. Maliban sa SMNI, mga kababayan, halos lahat po ng mga media noon, talagang ang binabalita ay BBM, yung patungkol doon sa 203 yata or 205 billion state tax ho nila na di umano ay hindi pa rin nababayaran. Yun yung binabalita noon ng media. Di ba? Kasi inaatake siya noon ng mga dilawan eh. Yung mga dilawan kasi dyan, talagang anti-Marcos talaga yan unpa eh. Dumating na sa time na kapag ka nagkakaraban ho kami, parang dumadating yung time na kulang na lang, magbabardagulan ho kami sa kalsada eh. No? Kulang na lang, itaya ho namin yung mga buhay ho namin para ho talagang labanan yung mga dilawan dati. No? Lahat po ng dilawan, inaatake si BBM no. Naalala nyo nga noon yung mayroong pink lawan na nakaabang doon sa gilid, tapos nung pagdaan niya, hinagisan siya ng pliers, tapos tinamaan siya noon. Alala nyo yon? Ganyan mga kababayan. Pero ngayon, ang mga dilawan, yan, nakikisimpatya na kay BBM. Ganyan sila ka mga walang prinsipyo. Ito. Tuloy natin ito mga kababayan. Samantalang kami, talagang cover kami noon. Kami nga noon, kinukover pa kami ng mga Rappler eh. Kinukover kami ng media. Ini-interview ako. Pero talagang, ano kami noon eh. Alam mo yun, parang, kahit anong mangyari, kahit buhay yun namin na nakataya, basta maipanalo ka namin. Kasi nga, ang pangako mo noon, nung ikaw'y tumatakbo bilang presidente ng 2022, number 1, continuity ng Duterte administration. Pabor ka na ituloy ang war on drugs. Pabor ka na hindi ipadala si Tatay Digong sa ICC. Sabi mo pa noon, hindi mo papayagan ang mga taga-ICC na pumasok dito sa Pilipinas. And sa build, sabi mo, tutuloy mo yon. And napakarami mong pangako. For the long short story, ang sabi mo noon, talagang kung ano mga nasimulan ni Tatay Digong, itutuloy mo. Pero lahat ng yun walang natupad. Walang nangyari. ICC, umayag ka, ipadala si Digong doon sa dahig. Nagalit sa iyo yung mga kababayan natin. Kahit may maghumamon sa akin, mag-survey tayo, kahit magpustaan pa tayo, talo ka sa akin. Totoo yan. Isipin mo mga kababayan pinadala mo si Digong.
O, number 1, sinuway mo yan. O, pangalawa, ang build more, o build bitter more, nasaan na? Yan yung mga sinasabi ko sa inyo. Diba? O, nasaan na? Yung mga palpak ko ngayon, mga flood control, yun na yung ano, yun yung nangyayari. O, by the way, tuloy natin to si Atty. Vic Rodriguez. Ayan, lang ha. 100,000 ha, hindi po 8,000, hindi po 80,000. 800 classrooms. Sa kabila ng kanilang nalalaman na kulang ng 165,000 classrooms ang ating education, ang public education system. Ganito po kalalayan. Sa una, dyan po sa ating pamagat ngayong gabi, ang 1.4 billion pesos kada araw para sa flood control. Flood control, ano ho nangyari kahapon? May malakas pa ho yung ihi ng ibon. Nagdeklara ng walang pasok. At meron din sumunod na ibang sangay ng gobyerno, yung judiciary, nag-work from home. Ano ho ang ibig sabihin natin? Meron din pong social cost yung social impact ng korupsyong nagaganap, yung malawakan talamak na korupsyong nagaganap sa ilalim ng Marcos Junior Administration. Specifically sa ating pong topic na yun, yung sa flood control funds. Bakit? Malakas pa ho yung ihi ng ibon, nagdeklara ng walang pasok. Ano ho ang ibig sabihin? Ano po ang equivalent nun? Isang araw na naman na walang natutunan ng ating mga kabataan. Hindi lamang po yung nasa pampublikong paaralan, kundi pati nasa pribado. Bakit? Natakot baka lumakas ang ulan, bumuhos ang ulan. Normal naman po yung inclement weather, yung masamang panahon, normal po yan kahit sa ibang bansa. Ang abnormal lamang po sa ating bansa, yung malakas na ulan na walang bagyo, binabaha po tayo, lagpas baywang. Bakit? Ninakaw po yung pera ninyo. Ninakaw po yung pera ninyo. Sabi nga ni BBM, kumbaga new normal. No, dapat na daw di umano tayong dapat daw di umano tayong masanay sa new normal. Ito na daw yung new normal. Bagong Pilipinas nga mga kababayan, anong kanta yun? Memorize ko yan dati Bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, walang isang salita. Kaibigan mo, kaaway ko, BBS. Ito Wala, Atty. Vic. Taragis talaga. Administration. Kaya Bongbong Marcos is not a hero when it comes to the expose that are all happening now patungkol sa mga anomalyang flood control programs. Kaya na, sinasabi na ni Atty. Vic BBM is not a hero. Patungkol dyan sa mga in-expose niya ng mga ghost project, mga palpak na flood control. Ito mga kasama ko dati, ang tatangay, no? Akala ko ang tatalino nyo. Akala ko, pera-pera lang kayo? Bakit nandyan kayo kay Ba't nandyan kayo? Dati panay kayo puri kay Digong. Diba? Panay tayo cover noon, Luzon, Visayas, Mindanao. Nag-cover pa tayo yung nagko-cover tayo sa Cordoba, Cebu. Cover tayo sa LRT Baclaran to Cavite, Manila Bay, Marikina River, MRT, LRT, Expressway, Inlex, Subway. Diba sama-sama tayo nag-cover niyan? Hirap na nga yung mga media noon kung paano nila siraan si Digong noon Diba? Kasi nga wala silang makikitang butas Tapos ngayon nandyan kayo kay BBM because talking about money lang, tandaan nyo, hindi nyo madadala yan pag namatay kayo. Lahat ng pera na kinikita nyo dyan, hindi nyo madadala yan. Sinasabi ko sa inyo. Alam nyo, ang bilis lang ng buhay natin sa mundo Diba? Kung hindi ka man matsugi sa pamamagitan ng kung ano man mga sitwasyon na like accident or ganon, bang, or kung ano pa mga sitwasyon na pwede kang matsugi ka sa katandaan mo Ilang taon lang tumatagal yung tao. Mataas na nga yung 80 years old Masyado nang ugod-ugod yun. 80, lalo na pag almost 100, no? Mga 70, mga ganon. Ilang taon ka lang mamamalagi sa mundo. Tapos mamumukay ka, ibibinta mo yung prinsipyo mo. Talking about lang sa pera. Diyos ko naman. Napakaliit na. At the end of the day, hindi mo madadala sa hukayan. Di alam mo, pag dapat kasi tayo mga Pilipino, doon tayo sa makatotohanan, basic lang naman Kung pangit ang ginawa ni Digong sa bansang ito, ganito yan. Way back 2022, tumakbo si Inday bilang Vice President. Sa tingin nyo, kung pangit ang ginawa ni Digong, mananalo si Inday? Ako hindi ko ibubuto si Inday kung piling ko hindi maganda ang ginawa ni Digong sa bansa natin, mga kababayan. First time in the history na si President Rodrigo Duterte ang nakakuha ng pinakamataas na trust ratings bago siya bumaba bilang Pangulo ng Pilipinas.
First time po yan, mga kababayan. Mag-research po kayo, huwag kayong uub-ub-ub ba? First time po yan. Yung trust ratings po ni Pangulong Duterte, noong unang taon, 2 taon, 3 taon, hindi ko bumababa. 60, 70, ganun ang trust ratings niya, 75. No? Nung pagbaba niya, nasa around 80, mga kababayan. 80 to 90% po ang trust rating, approval ratings po ni Pangulong Duterte. Sipin niyo po yun? Talagang sinuportahan siya ng sambayan ng Pilipino dahil nakita ng mga kababayan natin kung sino yung totoong may malasakit sa bansa natin. Kaya ngayon pa lang, mag-isip-isip na kayo. Kung iti-iti nyo eh. Ito ha, tuloy natin ha. Ang ninanakaw. Nagsimula yan nung lumabas na yung balita sa 28 items na blanco sa Bicameral Conference Committee report. Pinakita ko po yung larawan sa inyo kanina upang pagtanggol niya yung kanyang mga karanso, yung mga kanyang alyado. Hindi yun yung ba napapansin, bibihirang binabanggit. Yung pananagutan ng Saldico. Ayan na si Saldico. Ang nagbanggit po nito, yung miyembro ng 20th Congress, si Congressman Ronnie Puno. Ang small committee raw ay binubuo lamang ng Senate President, ng Speaker of the House, at ng Chairman ng Appropriations Committee. Hindi na nga po mahagilap si Saldico. Hindi na natin alam kung ano na nangyari kay Saldico, mga kababayan eh. Hindi na natin makikita. Sa kabilat kanan ng mga issue ng mga flood control, hindi po nagpapakita si Saldico. Yun din yung tanong ko, nasaan ba si Saldico? Bakit parang nagtatago na si Idol ah. Si Idol, tago ka na, Idol. Tago ka na kasi andyan na si Marcolita, Idol. 4 na tao. Pero dali-dali rin yung inabsuelto si Martin Romualdez kahit hindi po siya bahagi ng 19th Congress. Ngayon, mismong kongresista na ang nagbubulgar na yung small committee. Yung records na hinahanap ni Congressman Toby Tiangco. Ang dali niyan patawag mo si Congressman Saldico, dating chairman ng Committee on Appropriations, ay patawag mo si Senadora Grace Poe, na dating chairman ng Finance Committee ng Senado, at tanungin sila. Ano nangyari doon sa small committee meeting ninyo? Paano nagpalitan ng transaksyon dyan? Bakit nagkaganito-ganito ang ating 2025 national budget? Sino ang naglagay? Sino yung funder ng mga flood control programs? Na karamihan, kung hindi gumuho, ay talagang walang proyekto dahil ghost, multo, phantom. At hindi ako si Bongbong Marcos ang nakadiscovery ng mga phantom flood control projects. COA po ang nagbunyag na niyan. COA, mga kababayan, ang nagbunyag ng lahat po ng yan. Ngayon, ayan na. Pero ganun pa man, ako po'y naniniwala na meron po patutunguhan ng lahat po ng ito. Basic lang naman yan eh. Ito mga kababayan, naku, alam nyo, itong mga issue na ito, although hindi madali gaya ng sinabi ko, dahil nga, syempre, ang tutugisin ho dito, bilyonaryo ha, trilyonaryo, bilyonaryo, hindi po mga milyonaryo. Okay. Ngayon, mga kababayan ko, napakabilis lang yan eh. Kung usapang ebidensya, nandiyan na yung ebidensya. Maliwanag pa po sa sikat ng araw, 1 + 1 = 2. Pag sinagot mo 11, bogo ka. Ngayon, nandiyan na yung ebidensya. Nandiyan ang ebidensya ha, kitang-kita nyo na po, mga kababayan ko. Hahanapin nyo na lang kung sino yung mga implementator. Sino yung mga sino yung mga involved sa mga project na yan? Kung may involved ba na congressman diyan, ipapayag nyo. No one is above the law. Kung may mga involved diyan, kahit sabihin mo mga kilalang personalidad, ipatawag mo. Tanungin mo kung bakit nangyari ito, nasaan yung pera, bakit may ghost project, tapos na ang project na ito, ayon dito sa mga dokumentong iyong isinumite, pero bakit ganon? Bakit ganon? Wala doon sa eksaktong location, yung project na sinasabi mo. Ipatawag, basic lang yan mga kababayan eh. Ganun lang ka-basic. Tanungin mo si Saldico, tanungin mo si Crispo, tanungin mo kung sino pa mga personalidad. Ayan ang sinabi ni Atty. Vic Rodriguez para at least mas maliwanag. Hindi tayo papayag na gagawin yung teleserye ang hearing na yan mga kababayan. Pero gayon pa man, ako'y umaasa. 101% umaasa po ako sa kakayahan at nang siyang may papanagot ang ito pong Blue Ribbon Committee under the leadership of Attorney Senador Marcolita. Umaasa ako dyan. Yung iba kasi dyan, ginagawang teleserye. Diba? Ito talaga, ito yung gawin natin mga kababayan. Abangan mo natin, di tayo papayag na wala hong managot ko dito. No? Dapat mayroon. Para naman matakot-takot na sila. Maraming phantom projects, lalo na sa flood control. I think very early this year, nag-flag na po ang COA. Pero walang ginawa ang DPWH. Yung DPWH walang ginawang aksyon. Kaya tayo umabot dito sa estadong ito na yung 1.4 billion pesos per day na flood control funds, kung dati hanggang sa talampakan lamang ang baha,
dapat po yan ay nawala na. Mm. Kung araw-araw tayong gumugugol ng taxpayers' money na 1.4 billion pesos per day, ang nangyayari po mula talampakan, umangat hanggang tuhod, hanggang baywang, hanggang dibdib, lagpas tao na po ngayon pagka bumaha. Kaya takot na takot sila pagka nakarinig na may inclement weather. Wala agad. Oh, totoo yan, mga kababayan ko. Ito yung mga nakaupo, hindi naman lahat kasi may mga matitino naman dyan. Kapag may sinabi pong uulan, alam ko takot yan sila, takot na yan sila. Manpakin mo, pinagmalaki nyo pa ang 5,500 flood control, 2024. Ha? Pinagmalaki nyo yan eh. Sinalita mo yan. Isipin mo, nag-report ka ng hindi, wala. Ganito yan eh. Parang, kung sa school, parang kang nag-report ng kasinungalingan. Binudol mo teacher mo. Alam mo yung reporting ni BBM ng 2024, 5,500 flood control? Binudol niya tayo eh. Isipin mo, nag-report ka na hindi mo na-identify, hindi mo na confirm kung yung mga project na ito ay totoo ba talaga. Kung mga project na ito ay totoo bang mayroon. Isipin mo, sinabi lang sa'yo tapos naniwala ka na. Oh. Mahirap eh. Oh, by the way, abangan natin ang mga susunod na kabanata, mga kababayan. Once again, kita-kita po tayo sa next video ho natin.